Tila nasa bugan ng bomba ang CEO ng Villaroman Construction Corporation. Sa revelasyon ng tatay Elmo niya, hindi totoo yang sinasabi mo, Elmo. Gago ka kasi. Mas pinaniwalaan mo ang nanay mong matapobre. Kaya hindi mo alam ang hirap na pinagdaanan ng anak mo. Wala kaming anak ni Delia. Sinasabi mo yan para makaganti ka sa akin dahil alam mong kahit ikaw ang kasama ni Delia ay ako pa rin ang mahal niya. Bakit hindi mo ipa-DNA si Kimberly para makataya ka na? Totoo ang sinasabi ko. Kaya nga kahit mabait si Kimberly, naiinis ako kapag nakikita ko siya. Naaalala kong kadawagan mong panindigan si Delia. Tigagal siya sa naganap na sagutan ng dalawang lalaki. At napakasakit na ayaw maniwala ni Mr. Villaroman na anak siya nito. Susugod pa sana si Mr. Villaroman, ngunit inawat na ito ng mga bodyguard. Kailangan itong umiwas sa iskandalo. Agad na patahimik ang mga taong nakasaksi sa komosyon sa ospital. Kinabukasan pinatawag siya ni Mr. Villaroman. Sinalubong siya ni Miss Hailey at pinadiretso na sa opisina ng CEO. May kasama itong sekretary sa loob ng kausapin siya. Kamustang nanay Delia mo? Bungad dito pagdating niya. Maayos na po ang lagay ni nanay. Nagpapagaling na lang po at maari nang umuwi. Nagkaroon ng mahabang katahimikan sa pagitan nila. Kimberly, kung totoong anak kita ay kikilalanin kita bilang anak. Ngunit nais ko lang makasiguro kaya naman magsasagawa tayo ng paternity test. Siguro naman ay hindi ka tututol. Wala pong problema, Mr. Villaroman. Payag ako sa paternity testing na sinasabi niyo. Kinuhanan sila ng DNA sample na mag-ama at kailangan maghintay ng 1 hanggang 2 araw sa pinakamabilis na proseso. Hintayin natin ang resulta. Kung ikaw ay anak ko, makukuha mong lahat ng karapatan ng ayon sa batas. Wala po akong hinihingi na kahit na ano. Gusto ko lang makilala ang tunay kong ama. Hindi kaagad kumibo ang matanda. Alam mo naman na may sarili na akong pamilya. Hindi ko pa nasasabi sa kanila. Kakausapin ko sila sa oras na mapatunayan kong anak nga kita. Pero ayoko nang gagawa ka ng kahit na anong iskandalo na makakasakit sa pamilya ko, lalo sa anak kong si Kate. May kurot sa puso siyang naramdaman, ngunit sinaway niya ang sarili. Wala pa siyang karapatan dahil tama si Mr. Villaroman. Hindi pa sila sigurado kung mag-ama nga sila. Kung siyang tatanungin, walang kahit na kaunting pagdududang tatay niya ito. Ramdam niya ang tinatawag na lukso ng dugo at isa pa'y naniniwala siya sa kanyang ina. Higit kanino man ang ina ang nakakaalam kung sinong ama ng kanyang anak. Maghihintay na lamang siya ng resulta. Iniwasan na muna niya ang mag-overthinking. Excited siyang makilala ang tunay na ama upang maramdaman ang pagmamahal mula dito. Si Tatay Elmo kasi ang paborito ay si Lance at ang kanyang ina naman ay si Blair. Alam naman niyang pantay ang pagmamahal ng kanilang ina para sa kanilang lahat ngunit masigit ang atensyon ng nanay niya kay Blair dahil nga sa sakit nito. Habang ngayon ay alam na niya ang dahilan kung bakit halos ibenta siya ng kanyang ama. Sa kaibuturan ng kanyang puso ay binibigay niya sa pamilya ang lahat ng kaya niyang ibigay dahil gusto niyang maging mapasaya sila at gusto niyang mahalin siya ng mga ito kagaya ng pagmamahal na binibigay niya. Nagkulang ba siya sa pansin at aruga? Noong sanggol siya at ngayon niya nararamdaman ang kakulangan. Lumaki kasi siya sa tiyahin dahil nagtatrabahong kanyang nanay Delia at tatay Elmo sa malayo. Halos ang tita niya ang nagpalaki sa kanya. 9 na taong gulang na siya na nagsama-sama silang buong mag-anak. Mr. Villaroman, wala po akong planong sirain ang pamilya niyo o manggulo kaya wala po kayong dapat na ipag-alala. Nagpaimbestiga ako tungkol sa'yo. Mag-uusap tayo at ipapatawag kita ulit sa sandaling lumabas ng resulta ng paternity test. Tahimik siyang lumabas ng opisina. Hindi pala ganun kasimple kapag bilyonaryo ang tatay. Madaming prosesong pagdadaanan. At malamang nailihim lamang nito ang pagiging mag-ama nila upang hindi masira ang imahe nito at ng pamilya. Maiintindihan naman niya ngunit medyo masakit sa parte niya na parang ikakahiya siya ng ama. Lumabas siya ng elevator at nakasalubong niya si Mrs. Lani Villaroman, ang lehitimong asawa ng CEO. Elegante ito't mukhang bata pa sa tunay nitong edad, ngunit hindi maitago na dahil na lamang sa... Kaya ito nanatiling bata. Kamukha ito ni Kate, taas ang noon nito, may kasama pa itong alalay na tagabitbit ng gamit. Binati niya ito ngunit hindi siya tinapunan ng tingin. Nakaabang ang mga marites sa kanyang table nang dumating siya. Bakit kayo pinatawag? Napagalitan ka ba? Bungad ni Miss Hailey na excited na malaman kung bakit siya gustong kausapin ng CEO. Wala naman, kinakamusta lang ako sa trabaho ko. At tinatanong din kung may mga tsismosa akong kasamahan sa departamento.
Agad naglayuan ang iba niyang kasamahan at naiwan si Miss Hailey na nakataas ang kilay. Pustahan tayo, hindi ka magtatagal bilang empleyado dito, mataray nitong sabi. Same tayo ng hula, feeling ko din hindi ako magtatagal sa VCC at parang gusto ko tang isama, aniya tinalikuran ng babae. Magkikita sila ni Dorina pagkatapos ng trabaho sa paborito nilang coffee shop. Kamusta ka na? Ano nga pala ang balita sa totoong tatay mo? Sumailalim kami sa DNA testing kanina, naghihintay na lang ng result. O ganun naman pala, bakit malungkot ka? Ewan ko ba, nahihirapan naman akong maging masaya. Ganun yatang tumatanda na. Mahirap na maging masaya? Baka kulang ka lang sa ano? Saan? Curious din tanong. Di ba matagal ka ng byuda, ilang buwan na rin na nakalipas kaya wala ka ng sex life? Nailing na lamang siya. Hay, wala na akong planong pumasok sa isang relasyon. Mag-aalaga na lang ako ng anak ko. Pero alam mo, may kaibigan ako na ayaw din ng relasyon pero may lumalambing sa kanya kapag kailangan niya. Ha? Anong ibig mo sabihin? Heto naman, parang ipinanganak kahapon. Magbabayad ka para may makasiping or depende kung hanggang saan ang gusto mo. Immoral yung sinasabi mo. Ano ka ba? Magbabayad ka ng serbisyo kaya ng ibang service na willing kang bayaran. Iba ang nagagawa ng human touch o sex sa tao. Dorina, tigilan mo ko. Ayoko ng mga ganyan. Nakwento ko lang kasi itong kaibigan kong takot sa marriage ay may constant sex partner nagpapaligaya sa kanya. Hay naku, baka magkasakit pa ako dyan. Sa bagay, anyway, madami pa namang paraan para sumaya ka. Ano bang gusto mong gawin? Sabihin mo lang at sasamahan kita. Salamat Dorina, actually ito lang nakausap kita kahit paano gumaan ang loob ko. Na-stress lang siguro ako dahil sa sunod-sunod na pangyayari sa buhay ko. Kaya mabigat ang pakaramdam ko. Feeling ko may mabigat na batong nakadagan sa dibdib ko. Hinawakan ni Dorina ang kanyang kamay. Everything will be alright, matapang at malakas ka. Madami ka nang nalagpasang mga pagsubok, kaya mo yan. Malaki ang paghanga ko sa'yo Kimberly. Maaring sa mata ng iba'y malakas siya, ngunit sa kalooban niya ay nanghihina na siya. Ngunit lalaban siya para kay Jacob. Napatingin siya sa salamin ng restaurant at tila namamalikmata dahil nakatayo si Luis sa labas. Habang nakatingin sa kanya, mabilis na naglaho ang lalaking kamukha ni Luis. Lumabas si Kimberly ng restaurant upang habulin to. Sinundan niya ito hanggang sa kabilang kalsada. Tanaw niyang pala yung lalaki. Lakad-takbong ginawa niya upang maabutan to. Parang ang yumaong asawa talaga niya lalaki. Hinihingal na siya ay patuloy siya sa paghabol hanggang sa tuluyan na itong mawala sa kanyang paningin. Nanlalambot ang tuhod niya. Tatawid na siya muli upang bumalik kay Dorina. Baka namamalikmata lamang siya o kakaisip sa asawa ay nakikita niya ito kahit na wala naman talaga. Muntik na siyang mahagip ng rumaragas ang kotse sa kanyang pagtawid. Nangilabot siya ng madinig ang malakas na bosina. May mga kamay na humila sa kanya upang ilayo siya sa tiyak na kapahamakan. Si Ray. Be careful, pakakasalan pa kita. Biro nito nang makita ang takot sa kanyang mga mata. Salamat po Sir Ray. Aniyang hindi pinansin ang sinabi ng binata. Hayan ka na naman. Kalimutan mo ng salitang sir kapag wala tayo sa loob ng opisina. Tumangon na lamang siya. Hinawakan itong kanyang siku upang alalayan siya sa pagtawid. Hindi na niya ito inawat dahil may nervyos pa siyang nararamdaman. Kumakabog pa rin ang kanyang dibdib sa muntik na aksidente. Nadatnan niya si Dorina na nag-aalala sa pagkawala niya ng biglaan. Kimberly, okay ka lang ba? Saan ka ba nagpunta? Oo, pasensya ka na. May hinabol lang akong tao. Aniya. Hindi na niya sinabi kung sino't baka akalain na kaibigang nababaliw na siya. Siya ba? Sabi ni Dorina sabay nguso sa lalaking katabi niya. Ipinakilala niya ang dalawa sa isa't isa. Nangingiti ang kaibigan at alam niyang nanunukso ito. Magalang na inabot ni Ray ang kamay kay Dorina. Hindi, nagkita lang kami sa labas. Kasamahan ko sa trabaho si Sir Ray. Nang magpaalam si Ray ay hindi matapos-tapos ang panunukso ni Dorina. Tila ito teenager na kinikilig. In fairness, ang pogi ng kasamahan mo't mukhang mabait. Bagay kayo. Oo, mabait si Sir Ray, pero friendship lang ang kaya kong i-offer sa kanya. Wait, naalala ko na. Siya ba yung sinasabi mong tumulong at nagpatira sa'yo sa bahay niya? Oo, siya nga. Confirm, may gusto siya sa'yo. Walang duda. Kung sinasabi mong wala kang feelings sa kanya, natututunan ng pagmamahal. Pwede ba Dorina, hindi pa nag-iisang taong wala si Luis. Wala sa isip kong mag-boyfriend o mag-asawa ulit. Hindi ko naman sinabing kalimutan mong asawa mo. Ang ibig ko lang sabihin, bigyan mo ng chance ang sarili mong maging masaya ulit. Iba pa rin kapag may katuwang ka sa buhay. Bata ka pa, walang masama kung umibig kang muli.
Hindi na ulit ako magiging masaya. Tanggap ko na yon. Nabubuhay na lamang ako para sa anak ko at sa pamilya ko. Naalala na naman niya ang lalaking hinabol kanina. Bakit pakiramdam niya ay si Luis ang lalaking nakita niya? Ngunit imposible, patay na ito. Maliwanag na nag-iilusyon na lamang siya. Kakaisip niya kay Luis ay nakikita niya ito sa mga taong nakakasalamuha. Kinabukasan, pinatawag siya ni Mr. Villaroman. Nakaismit si Miss Hailey na sabihin sa kanya na magpunta siya sa office ng CEO. Akala yata nito'y nagpapalapad siya ng papel. Mabagal ang kanyang hakbang na tila siya bibitayin. Malamang ay lumabas na ang resulta ng paternity test. Halo ang emosyon ng kanyang nararamdaman. Sigurado siya na ama niya ito. Pinagbuksan siya ng pinto ng sekretary ng CEO. Agad siyang bumati pagkakita kay Mr. Villaroman. Maupo ka, Kimberly. Dumating na ang result. Bakit ng tauhan ko? Okay po. Dumating ang 2 tauhan at may dalang envelope ang isa. Halos hindi siya humihinga habang binubuksan itong nakasealed na envelope. Binasa ng lalaki ang resulta. The result is negative. In other words, Mr. Villaroman is excluded as the biological father. The percentage probability is 0. Tila batingaw na umalingaw-ngaw sa tenga niyang resulta. Hindi sila mag-ama. Paano nangyari yon? Ang sabi ng nanay Delia nito ay ito ang kanyang tatay. Gumapa ang matinding hiya sa kanyang katawan. Malamang ay iniisip nito na dahil sa pera kaya siya nagpapanggap na anak. Matindi ang pagkakayuko ng ulo niya dahil sa hiya at sa luhang pinipigilan niyang pumatak. Dahil sa lungkot na hindi ito ang kanyang tunay na ama. I'm sorry, Kimberly. Nadinig mo naman na hindi tayo mag-ama base sa DNA. Opo, humihingi po ako ng pasensya sa nangyari. Ngunit gusto ko manatili ka dito sa VCC bilang empleyado ko. Ngumiti na lamang siya, tumayo na. Magre-resign na siya. Wala nang dahilan para manatili sa kumpanya. Tutulungan niya si Lola Marta na bawiin ang Unicorn Marketing Agency. Mabigat ang kanyang dibdib, ngunit naguhumiyaw ang katotohanan hindi siya nitutunay na anak. Kapag lubusan na magaling ang inay, kakausapin niya itong muli. Maghapon siyang malata, dumalaw siya sa ina sa ospital bago umuwi ng bahay. Nadat na niyang ama sa labas at may dalang reseta. Oh, butit nandyan ka, kailangan ng perang pambili ng gamot. Sigurado naman ako meron ka dahil bilyonaryong ama mo. Kinalulungkot ko po na hindi ko siya ama base sa DNA testing at mas malulungkot ako kung kayo palang tunay kong tatay. Abat, marunong ka nang sumagot. Gaga ka, mali ang resulta. Matinong babae si Delia at magkasintahan sila. Siyang tatay mo. Huwag na po tayong mag-ilusyon na anak mayaman ako. Tanga ka, anak ka ni Alfredo. Tingnan mo nga parehas kayo ng mata. Baka napalit ang DNA test nyo. Ipaulit mo proseso. Isang malaking katangahan na sumuko katayaan na lamang si Alfredo sa obligasyon niya sa'yo. Bigla siyang nagdalawang isip. May posibilidad bang pinalitan ng resulta ng DNA? Hindi pera ang habol niya kundi ang pagmamahal ng isang ama. Nabuhayan siya ng loob. Kakausapin din niyang ina. Hahanap lamang siya ng magandang pagkakataon. Sinagot ni Ray ang tawag ni Mr. Villaroman na kanyang ninong. Yes po, ninong, may kailangan po kayo? Hawak ko ng resulta ng paternity test namin ni Kimberly. At ang probability ay 99.9% anak ko si Kimberly. Siguraduhin mong mananatili siya sa VCC. Bigyan mo din siya ng mabilis na promosyon hanggang sa maging CEO. Yes, ninong, masusunod po lahat ng utos niyo. Pinaimbestigahan ko ang buhay niya. She suffered a lot. Napakarami niyang pinagdaanan dahil lang hindi siya kinilalang isang Villaroman. At alam mo bang lumaban din siya sa cancer? Namana niya pati ang sakit ko. Ang tanging pagkakaiba ay magaling na siya ngayon dahil sa tapang niya. Habang ako naman ay sumuko na. Ninong, bakit hindi niyo gayahin ang ginawa ni Kimberly? Magpa-opera din po kayo para gumaling kayo at nakabawi kayo sa oras na hindi kayo nagkasamang mag-ama. Natitiyak kong nais ni Kimberly na makapiling kayo ng matagal. Lagpas na ang taning na ibinigay sa akin ng doktor. Malaki ng pasasalamat ko na. Bago ako mamatay ay nagkakilala kami ni Kimberly. I have made my decision. Aalis ako ng bansa upang hintayin ang kamatayan ko. Hindi lingid sa'yo na hindi kami nagmamahalan ni Lani. At hindi ko tunay na anak si Kate. Iiwan kong lahat ng kayamanan ng mga Villaroman kay Kimberly bilang solong tagapagmana. Siya din ang papalit sa akin bilang CEO ng Villaroman Construction Corporation. Lahat ng proteksyong ibinibigay niyo sa akin ay dapat na matanggap din ni Kimberly. Ninong, masusunod pong lahat ng kagustuhan niyo. Pinapayo ko lamang po na baguhin niyo ang last will and testament at ilagay lahat ng inyong habilin upang walang laban ng mga nagnanais na maghabol. Oo, inaayos ko na. Pero wala mo nang dapat na makaalam nito. Ihanda mo si Kimberly para sa bagong buhay na tatahakin niya nang hindi niya nalalaman. Opo, ako na pong bahala. Base sa investigasyong isinagawa natin. Sa dami ng mga pinagdaanan niya, Kimberly deserves all the best in the world.
At isa pa isa siyang tunay na Villaroman, karapatan niya magmana ng inyong maiiwan. Pero bakit po ayaw niyong malaman niya na ngayon na mag-ama ka kayo? Ayaw kong maging pabigat pa sa kanya. At isa pa, mawawala na rin naman ako sa mundong ibabaw. Malalaman na lamang niya na ako ang tatay niya kapag wala na ako. Ihahanda akong lahat para sa kanya at kailangan ko ang tulong mo. Sabi ni Mr. Villaroman na medyo basag na ang tinig. Makakaasa po kayo sa tulong ko at mas mapapanatag ako kung mauwi sa pag-iibigan ang pagiging magkaibigan niyo ni Kimberly. Ninong, hindi ko na po ililihim sa inyo na may pagtingin po ako kay Kimberly bago pa man natin malaman na anak niyo siya. Manliligaw po ako sa kanya at sana mahulog din ang loob niya sa akin. I will be happy if mangyayari ang sinasabi mo. Tutal ay byuda na siya at kilala kitang matapat at mabuting tao. Gagawin ko pong lahat para magustuhan niya rin ako. Pangako po na alagaan ko si Kimberly at ang kanyang anak. Dala niya ang resignation letter kinabukasan pagpasok sa Villaroman Construction Corporation. Tumawag muna siya kay Matias upang ibalitang babalik na siya sa Unicorn Marketing Agency. Hello Matias, handa na akong bumalik sa kumpanya upang tulungan si Lola Marta. Tatawag nga po talaga ako sa inyo dahil may balita po ako. Tuluyan na pong binenta ni Lola Marta ang lahat ng kanyang shares. Hindi na po pag-aari ng pamilya Moya ang kumpanya. Sigurado ka ba sa balita mo? Parang imposibleng maibenta ng tuluyan ng kumpanya. Hindi hahayaan ni Lola Marta na mangyari ang ganoon. Sumuko na po si Lola Marta. Nakita ko po kung paano niya nais na lumaban. Ngunit talagang hindi lamang po kinaya. Nanghina ang kanyang tuhod sa balita. Hindi siya makapaniwalang babagsak ng gano'n na lang ang kumpanya ng mga Moya. Wala talagang permanente sa mundo maliban sa pagbabago. Ramdam niya ang sakit ng pagkawala ng kumpanya dahil alam niya kung gaano ito kahalaga sa maglola. Alam mo ba kung nasaan si Lola? Gusto ko sana siyang makausap. Miss Kimberly, pasensya na po pero ayaw po niyang ipaalam kahit kanino. Naintindihan ko pero okay naman ba siya? Nag-aalala din kasi ako masyadong mabigat ang mga nangyari sa kanya. Huwag po kayong mag-alala. Malakas po si Lola Marta. Kung ano man po ang pinagdadaanan niya ngayon, malalagpasan po niyang tiyak. Ibinabana niya ang telepono. Nagkasalubong niya sa entrance ng hotel si Miss Hailey at Nelia. May bago itong recruit na maiinis sa kanya. Si Ami na sa HR department nakapwesto. Nagbubulungan ng mga ito. Magaling sa trabahong lahat ng empleyado sa Villaroman Construction Corporation. Kita niya sa resulta ng trabaho ng mga ito. Pili talaga ang mga empleyado kaya naman tila butas ng karayo ang pagpasok sa kumpanya. Napakaganda rin kasi ng benefits na makukuha sa pagpasok dito. Hindi nga lang talaga maiwasang magkamali sa judgment ng behavior ng employees. Siyempre, maaaring magsinungaling sa interview, kagaya na 3 nambubuli sa kanya dahil bago siya. Bawal ang bullying, ngunit tantara ng ginagawa ng mga itong pang-aapi sa kanya. Iba na ang sitwasyon ngayon, hindi man niya ama si Mr. Villaroman, kailangan niya ng trabaho upang suportahan sa Jacob at ang pamilya niya. May konting ipon siya, ngunit nilalaan niya yon sa pag-aaral at kinabukasan ng anak. Walang naiwan si Luis na last will dahil sa biglaang pagkamatay nito. At isa pa ay wala nang naiwang ari-arian ng mga Moya dahil sa muntikang pagkalugi ng kumpanya hanggang sa tuluyan ng maibenta. Kahit pa isang Moya sa Jacob, wala rin itong mamanahin. Alam niyo girls, dapat legal na paraan ang gawin niyo kung gusto niyong umangat sa buhay. Hindi nakikipaglapit kayo sa nakakataas. Kagaya ko na pinaghirapan kong position ko ngayon. Ilang taon na ako sa kumpanya. Bago napansin ang galing ko, banat ni Miss Hailey. Huminga siya ng malalim, hindi siya papatol dahil kailangan niyang trabaho. Magsasawa din siguro mga to kapag deadma siya. True, may iba dyan na nakikita daw na nakipag-date sa mismong HR manager para may makapitang malakas. Sulsul naman ni Ami. Kapag ako hindi nakatiis, iayayain ko na sabunutan ang babaeng yun, gigil na sabi ni Nelia. Nagtawanan ng 3 babae. At hindi pa nakontento ang mga ito, sinabayan pa siya sa elevator. Bago maubos ang pasensya niya, nilamutak niyang hawak na resignation letter. Kung sabunutan lang naman, hindi siya kayang talunin ng mga to. Laking kalya siya. Asar talo kaya hindi niya ibibigay ang kasiyahan sa mga ito na makitang apektado siya. Agree po ako sa mga sinasabi niyo. Ang promotion dapat na pinaghihirapan. Pero sana po may anti-chismis din na batas dito sa kumpanya. Madaming chismosa sa paligid. Sila yung mga taong may perpektong buhay na hindi nagkakamali, kaya naman wagas kumakapuna sa ibang tao. O posible din na may malaking inggit sila sa katawan kaya ang libangan nila ay sirain ang buhay ng ibang tao. Aniya bago lumabas ng elevator.
Naiwang nakatulala ang tatlo. Dumating siya sa table at naabutan niyang muli ang flowers and baskets of fruits sa kanyang table. Agad niyang ibinaba ang mga ito bago pa magdatingan ang lahat ng kanyang kasamahan kahit na alam niyang baliwala na din dahil may mga nakikita na. Agad siyang umupo upang mag-umpisa na magtrabaho. Pumasok sa loob si Sir Ray at kinuha ang atensyon ng mga tao. Hello everyone! Ipapaalam ko lang na may bago tayong marketing director simula ngayon. Si Miss Kimberly Moya. Yun naman talagang trabahong nasa appointment niya. Medyo natagal na lang sa pagre-resign si Miss Carmi. Kaya pansamantalang dito muna nailagay si Miss Kimberly. Inaasahan kong inyong patuloy na kooperasyon para sa isang layunin ng VCC. Kung nagulat ang lahat ay mas nagulat siya sa anunsyo ni Sir Ray. Sumunod ang narinig niya ang palakpakan at pagbati ng mga tao. Wala pa siyang isang buwan ay promoted na siya kaagad. Mas mataas pa sa posisyon ni Miss Hailey at wala siyang balak tanggapin ang posisyon. Nahihiya siya sa mga kasamahan. Alam niyang life is unfair pero ayaw naman niya makatapak ng ibang tao. Kimberly, maaari ka bang makausap? Sabi ni Miss Hailey. Kanina pa nga niya hinihintay na kausapin siya nito. Natagalan pa nga siya na umabot ng uwian bago siya nito lapitan. Oo naman Miss Hailey, may gusto ko bang sabihin? Huwag mong tanggapin ang posisyong binibigay sa'yo. Hindi mo deserve at hindi ko matatanggap na ang baguhang kagaya mo ang mag-uutos sa akin. Gigil na sabi nito. Wala siyang balak patulan ng babae. Magkaroon ka naman sana ng delikadesa kahit alam kong wala naman talaga. Anong kapalit ng posisyon mo? Ang katawan mo, ha? Miss Hailey, hindi ko akalain na may masama ka palang bibig. Sabay silang napalingon sa baritonong boses ni Ray na nasa likod lamang pala nila. Anong buhay kaya ang naghihintay kay Kimberly ngayong sinisimulan nang sanayin siya bilang CEO ng kumpanya ng kanyang ama? Malaman pa kaya ni Kimberly na tunay niyang ama si Mr. Villaroman? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.